So, good morning guys, good morning. For today's video, I'm going to share lang yung first time experience natin na makapag-drive ng two wheels dito sa expressway. So, first time natin siya ngayon gagawin. So, ang entry natin ay dito sa Calamba, northbound. So, papasok tayo ng trabaho hanggang Kabuyaw lang naman. So, maikli lang siya. Pero yun nga, dahil first time natin, natin yung experience natin sa pagdadrive sa expressway. So ito na guys, ito na yung toll gate ng Calamba northbound. So ayan, sana mabasa yung natin RFID. So yun, hindi nabasa. hindi, hindi siya nabasa. So malamang manual to doon sa pag-exit natin sa Kabuyaw. So ayun na guys, nakapasok na tayo sa ano. So medyo ah marami-raming sasakyan at medyo mabagal yung takbo ngayon sa expressway since may ah rewidening na ginagawa ngayon sa SLEX. So ayan. Uh, okay naman. So, mabagal lang takbo natin since maraming ang sasakyan. Both experience natin. Yan, medyo iba yung feeling kasi medyo lakas yung hangin. Iba talaga siya compared dun sa kapag naka four wheels ka since enclosed naman yung sasakyan mo. So, hindi naman siya nakakatakot basta ano ka lang, attentive ka lang dun sa mga nasa paligid mo sa sasakyan. Make sure lang na lagi mong chine-check nasa gilid mo saka nasa likod mo. Then dapat mindful ka rin dun sa speed mo. So may uh, speed limit naman sa expressway. So nasa 100 kilometer per hour yung speed limit. Then make sure din na kapag hindi ka mag stay sa overtaking lane. So gagamit ka lang kung talagang o-overtake ka. Then after mo mag-overtake, uh, balik ka lang dun sa normal lane. Okay naman. Yan. Overtake tayo. Yan. Maka-overtake. Medyo may mga nag-i-stay din kasi. Sasayin natin bilisan ng konti. Yan. Then, okay na. Kapag naka-overtake ka, balik ka lang dun sa normal lane. Yan. Okay. Then, medyo ingat lang din dun sa mga lubak. Medyo may mga lubak dito ngayon sa part na to ng SLEX. Kasi nga yung dati may nandito yung mga toll gate dati, so tinanggal na siya. So, nilagay na siya dun sa mga exit point gaya nung sa Batino saka sa mismong Calamba. Yan. Okay naman guys. And then yung isa pa dun sa mga tip kapag nasunod tayo sa mga four wheels, medyo wag mo siyang gigitnaan ng ganito para in case meron hindi mo kasi nakikita yung nasa harapan ng kotse. In case meron siyang hindi natin inaasahan na may
bato, kung ano man na pwede. Kasi kung nasa gitna ng kotse yun, syempre hindi niya iilagan. So mabubulaga ka na lang paglagpas sa kotse nung nung either bato o kung ano mang item na pwede mong mabangga. So since naka two wheels ka, so pwede kang mag-stem lang. So either kapag nakasunod ka sakyan, either stay ka sa medyo right side or left side nung sasakyan sa harapan mo para in case meron mang lagpasan yung sasakyan, either madali kang makakaiwas or hindi mo talaga siya maano since naka-align ka dun sa gulong nung nasa harapan sasakyan. Pero wag kang mag overextend since yung middle lane naman, baka naman mahagip ka nung nasa either right side or left side mo since nagme-maintain ka inline dun sa gulong nung nasa harapan mong kotse. Yan. So yun guys, so malapit na tayo mag-exit. Sandali lang naman yung biyahe natin. Kasi nga, papasok lang naman tayo ng trabaho. Signal na tayo. Then, always from time to time, check ka rin ng sa gilid mo. Shoulder check. Lalo na kapag lilipat ka ng lane, pag check mo side mirror, double check ka rin. By by tingin ka sa kaliwa at saka sa kanang side mo. So hindi tayo binasa kanina yung RFID natin, malamang manual to. Oh, pero binasa siya. Sa entry point kasi kanina hindi siya binasa eh. So buti na lang sa exit binasa siya, and then tama naman yung amount. So 25 pesos siya from Kalamba to Kabuyaw. Medyo malaki rin siya, pero yung comfort na mabibigay sa inya kaysa dumaan ka sa service road, napakalaking bagay. Kasi service road, kasabay mo lahat, mga motor, then mga sakyang pang biyahe, then mga private. So traffic talaga, lalo na ngayong oras ng pasukan sa trabaho. Yan. So ayos naman yung first experience natin. Then mamaya pag uwi tatry din natin. So medyo night mode naman, mamaya check natin yung magiging experience natin kapag biyahe naman sa SLEX ng gabi na. So yun lang guys, shinare ko lang yung natin first time experience nga natin. So sana sa mga gusto rin makapag-try, in case na kayo, meron na kayong mga motor na at least 400cc, kasi yun yung minimum requirement sa SLEX motor, at least 400cc. So dapat siya expressway legal. So yun lang, thank you sa panonood ng video, until next time, salamat.